This Sunday po ay titignan natin ang very familiar na verse of scripture. And it's my prayer na hindi lang po ito yung parang nakagulian na po natin, na memorize na natin, kundi po may gagawin ng Diyos sa atin. Let's go there. Second Chronicles chapter 7 verse 14. If you have not memorized this, I believe na meron pong gagawin ng Diyos as we go through this message. Ang sabi po dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sin, and heal their land. Our topic for this Sunday is about spiritual. Yung tinatawag po natin na resurgence, or what we call, in other words, it's revival, spiritual resurgence. Hinahayaan po natin as we go through here, yung pong word na spiritual na galing po talaga ito sa Diyos. At dito po binigyan po tayo ng solution sa isang sitwasyon na kung ano man ang meron ka, ano man ang pinagdadaanan mo, may solution ho yan. At ang solution ay nasa salita ng Diyos. This is the word that we look for in a situation that is uncertain. Baka marami po kayong pinuntahan. Marami po tayong mga iniisip na mga bagay. Nakala natin yun ang solution. Pero dito po sa scripture na ating binasa, nandito lang ho pala sa scripture, sa salita ng Diyos, ang dapat po nating malaman para magkaroon po tayo ng pagbabago sa buhay po natin. Yung tinatawag po natin spiritual na resurgence. God is speaking to people who have identified themselves with Him and His work. He is speaking to people that we would call saved. Alam niyo po kung sino yung mga yon? Mga kapatid, lahat po ng nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, lahat po ng tumanggap sa Kanya sa buhay po natin, you have a great part sa revival. You have a great part sa spiritual resurgence, sa pagbabago ng ating pamumuhay, sa ating community. May gagawin nga ang ating Panginoong Diyos. This is God's method for real resurgence. At pag binanggit po natin yung resurgence, this is what it is defined in the dictionary. Ang sabi ho dito, ang resurgence is an increase after a period of little activity. So that is, hindi po ito pala dinidiman ng malaking bagay na gagawin mo. Meron kang gagawin na isang bagay lang, kaunting bagay lang. Pagka ikaw ay consistent sa maliit na bagay na yon, sisiguraduhin ng Diyos na meron ho pala siyang gagawin sa atin. There are things na titignan po natin dito from this verse that we have read, yung 2 Chronicles. Meron po tayong mga titignan na kung saan I believe na may gagawin nga ang ating Panginoong Diyos as we are going to follow these requirements that God has given to us. At ang number 1, spiritual resurgence demands spiritual requirements. Meron palang bagay na, alam niyo, yung gagawin ho natin. At pagka nagawa ho natin yung isang bagay na maliit na bagay lang ho na yan, alam ko ho na may gagawin din ang Diyos kasi promise niya yan sa atin. Before spiritual resurgence can come, it will become a reality. The people of God must meet the 4 demands mentioned in this verse. At ang sabi ho dito, sa una po ho pa lang, meron pong bagay na, alam niyo ho, na siguro sa atin medyo hindi natin ito yung parang matututunan, kundi may isang bagay ho na dapat ho ay may adjust po sa ating buhay. At yun po yung a call to preparation. Pag sinabi ho yung preparation, una sa lahat, yung puso ho natin ay nakatugon sa ating Panginoon. At ang word ho dyan is humility. Sabi ho nyo doon, if my people who are called by my name shall humble themselves. Humility. This word has the idea of being under another. One of the things God's people must do is remember who is the Lord, who is the one responsible for the solution of a problem. Kung merong isang bagay
na dapat po nating atupagin. Ito po yung word na humble yourself. Nasa requirements po yan. It demands yung preparation ng puso natin. At kung ito po ay naatupag po natin sa buhay po natin, meron nga talagang gagawin ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin. When we humble ourselves to the Lord, we are acknowledging His Lordship and Headship in our lives. Kaya sinabi ho natin, di ba, na ang Diyos hindi lang po siya tagapagligtas, kundi siya din po ang ating Panginoon. So meaning, hindi ho talaga tayo ang importante, kundi ang ating Panginoong Diyos sa buhay po natin. We should set that in our mind, na kung saan we should humble ourselves before the Lord. In due time, He is going to exalt us. Napakahirap po kung minsan ho ito, na kailangan po talaga natin matutunan sa ating pagiging Kristiyano. Pagka naging Kristiyano ka, hindi po automatic na humble ka na. At ang problema nito, pagka iniisip mo na humble ka, that's the time that you are proud. So paano ho ba natin ito nare-reconcile? Tandaan po natin, nasa puso ho ito. Alam mo na nandun ang tinatawag po nating pagpapakumbaba kung meron kang tinatawag po nating paghipunan ng Diyos ng buhay mo. At ikaw lang makakaalam kung alam mo na humble ka na. At alam niyo ho ba na napaka-critical ito pong word po na to. Kasi pagka yung pangalawa ay nagagawa mo na, kung hindi mo nagawa yung buhay po natin of humility, sisiguraduhin ko sa'yo, mukhang may missing link ka. Para bang kumbaga yung sa puzzle, hindi kumpleto. Kaya nga kapatid, kung meron kang isang bagay na kailangan pong atupagin po natin for a spiritual resurgence, not only in your community, not only in your family, but in your life, napaka-importante po yung word na humility. That's number one. At syempre, as you humble yourself, napaka-importante po tumawag ka sa Diyos. Kaya sabi ko dito, if my people who are called by my name, humble themselves and pray. You see, dito ho, makita ho natin yung prayer na nakaakibat dun sa tinatawag po natin na spiritual resurgence. Bago kumilos ang Diyos, kailangan merong panalangin. Merong humility, may panalangin. So hindi lang po panalangin kay Lord. Kailangan nandun yung humbling of yourself before Him. Sinasabi mo sa Diyos, hindi mo kaya ito. Hindi ko kaya to. I mean, hindi ho tayo, hindi sa kakayanan natin, hindi sa talent natin, hindi sa resources natin, kundi sa pagkilos ng Diyos in our behalf. Kaya napaka-importante po ito na nagkadikit, prayer and then humility. This word means just what it says. You pray. It is in essence humility in action. So pagka tayo ho pala ay nanalangin, dapat nandun ho yung action natin sa tinatawag po nating pagpapakumbaba. The praying person sees his own inability and recognizes God's ability. Our praying may seem weak, but it will yield far more fruit than the effort demands. Kasi kung minsan tayo, di ba, imbis na nagwo-worry ka, imbis na nag-aalala ka, imbis na nag-aatupag ka para kumita, napaka-importante po yung nandun muna ang Diyos na number one sa buhay mo. And God is going to, make your path straight. Kaya po siguro sa atin, baka nakakalimutan na ho natin itong napakalaking factor ho dito sa tinatawag na spiritual resurgence. Ito po yung mga preparation nga ho natin. At ang pangatlo, ito po yung passion. Pagka binanggit po yung passion, yun po yung sinabi ni Lord, if you humble yourself, sabi niya, and pray and seek my face. Yun po yung seeking of God's face. Alam niyo ba yung seeking of God's face? Yun po yung tinatawag po natin na, hindi po dahil sa nagtatago ang Diyos, hindi ho. Kundi ho, yung may effort ka na gagawin. Yun po medyo mahirap sa atin kuminsan. Gusto natin palaging mabilis. Gusto natin palaging madali. Tandaan po natin, yung seeking of God's face,
Kumbaga, parang nagre-wrestle ka with God. Kasi sometimes sa prayer natin, hindi pa na siya nasagot. So mag-pray ka ulit. Kaya nga po yung word, pray without ceasing din eh. Pero yung seeking of God's face, yun po yung word na may passion ka, may konting struggle, may konting bagay po na gagawin ka. Hindi po siya automatic. Kumbaga, yung ginawa ho natin ngayon, intentional. Sa isang bagay na gagawin mo excellent, intentional yun. Sa ginagawa ho natin dito, siyempre, palakpakan natin ng konti. Alright, ang ating multimedia. Yung ating mga nag-effort po para dito. Sa worship team. You mean, yung ito pong ginagawa ho natin na shoot. Hindi po siya madali din. Kailangan intentional. Yun po yung ganun din po ang pagpipray natin, yung seeking God's face. Kaya kasi sa atin po, sinasabi natin, pray, parang feeling mo parang andali lang. Humble yourself, parang feeling mo madali lang. Pero yung seeking God's face, it's another level. Yun po yung passion. Kailangan po natin ng devotion para ma-meet po natin yung level na yun. And then, ang pinakamatindi sa lahat nga ho, dito sa preparation, ito lang, preparation lang ho ito, for our spiritual resurgence. Para mangyari po ito, para sa ating bansa, kung pwede nga, yung ating isang problema sa buong mundo ngayon, na hindi po naapektuhan, talaga nga naman din, lahat ng bansa ay naapektuhan tong pandemic na to. Baka dito po natin ma-apply ito, mga kapatid. Ito pong 2 Chronicles 7:14, na kung saan, ang number 4, ayun po na word na purity. Okay, kung mabanggit ko lang ulit, ano po sabi ho doon? If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Yan ang matinding preparation. Nandun dapat din yung purity sa puso natin. Alam mo yun, kung meron pong bagay na dapat inaatupag din po natin sa ating buhay, dapat may pagbabago. Dapat may pagbabago sa puso natin. Sa ating pagpapatuloy, sa ating service, sa church online, I believe na as you hear God's word, meron at merong binago na ng Diyos sa buhay natin. All you have to do is to connect, to agree with the word of God. At alam ko, may babaguhin ang Diyos sa buhay mo. I mean, there's power in the word of God. Kaya po dito po sa requirements sa atin, tandaan po natin, ito po ay preparation para makamtan natin yung minimithi natin sa buhay natin. At 4 nga ho yun. Babanggit lang nga ho natin ulit. A call to, yung sinabi ho doon, a call to preparation, yung po yung humility, a call to prayer, a call to passion, at syempre, a call to purity. Yung po yung repentance. We should repent of all turning away from your sins. Baka nakakalimutan ho natin na napakalaking ingredient po yan na pinapakinggan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Sa pananalita natin, sa pag-iisip po natin, sa puso po natin, sa reactions po natin, sa mga gumagawa sa atin, siguro ng hindi maganda, sa mga reaction po natin, nakikita pa ho ba ho natin yun? Tandaan po natin, ito po ay preparation kung gusto mong may mabago sa buhay mo. Hindi po madali ho nga naman din. Pero, lahat po ng mga effort po natin ay meron pong kaakibat po na tinatawag na reward. At yun po yung pangalawa po natin. Spiritual resurgence provides spiritual rewards. Ang ganda po nito, Kasi po, once po na nandun na po yung requirements, yung preparation na sinasabi, pagka na-prepare na po natin yung puso natin, humility, prayer, seeking God's face, na-prepare na po natin yung purity sa puso po natin. Napakaganda itong pangalawa. Kasi po, it will provide my reward, my blessing. Meaning, God is going to intervene. At yan po, ang pinag-uusapan po natin sa 2 Chronicles. God, number 1, will hear us. Meron pa ho bang mas importante ho dyan? Yung pinapakinggan ka ng Diyos? Minsan may nakausap na ho ba kayo na parang hindi nakikinig sa inyo? Paano ho ba alam na nakikinig siya sa'yo? Pero syempre,
Pagka tinitignan ka siguro sa mata, alam mo nakikinig siya sa'yo, di ba? Sana po kayong lahat nakikinig sa akin. Pero paano ba kayo makinig sa Diyos? Di ba? Alam niyo ba kung paano kayo makinig sa Diyos? Siyempre, kailangan po natin ng pananampalataya. At ang tanong, paano ba nakikinig ang Diyos? Tandaan po natin, yung preparation na fulfill natin, sisiguraduhin ko sa iyo, makikinig ang Diyos sa atin. At ang Diyos kasi is 24 hours. Alam mo yon, 24 hours alive. 24 hours na nandyan sa tabi mo lang. Right? Kaya nga po napaka-importante po sa atin din na alam mo na nakikinig na ang Diyos sa iyo. Dahil na-fulfill po natin yung preparation eh. Di ba? Yung minimiti mo sa puso mo, di ba? Na-fulfill mo na eh. Hallelujah na yun. Di ba? Pag na-fulfill mo yun, sisiguraduhin ko sa iyo, meron po syempre kaakibat na pagpapala sa iyo. Ang tawag doon ay reward. At si Lord lang makakapagbigay nun. Kaya nga kung may inaasam ka na reward, syempre po, mas malaki kaysa doon sa reward dito sa mundo. At yun yung reward na nagbibigay. Ang Diyos lang ang makapagbigay. Pangalawa po, God will help us. Aba, isipin niyo po yun. Kung paano po ka-powerful na ang Diyos ang siyang tutulong sa iyo. Sabi nga, if God is for you, who can be against you? Di ba? Sino ba magkukontra sa iyo? Alam niyo, kumisan sa atin, di ba, masyado tayong, yung nakatingin lang dun yung sa nandito, sa mundong to. Alam mo, mabanggit ko lang sa mga relationship natin. Di ba, kung minsan may mga, siguro nag-chismis sa'yo, siguro may nagsabi sa'yo ng masama, di ba, may mga tao na ayaw sa'yo, di ba, ano bang ginagawa natin? Nagre-respond ho ba tayo ng maganda or nagre-react tayo ng hindi maganda? Ha? Alam niyo ho, napakaganda na mag-respond ka ng maganda. Kasi sabi nga po ng scripture, pray for those who persecute you. Bakit po kaya sinabi ng Diyos yun? Alam niyo kung bakit? Kasi po, ang Diyos na ang bahala sa kanila. Di ba? So, nandun na naman. Bumabalik na naman po tayo sa humility. Di ba? Bumabalik na naman po tayo dun sa preparation na yon. Di ba? Kasi po, faithful talaga dito sa mundong to. Kasi hindi mo naman din nga siya nakikita, di ba? Pero alam niyo ba, if you did not fight back, kapatid, ang Diyos hindi natutulog. Alam niya yung ginawa mo. And yung promise ng Diyos, God is going to help us. At syempre, eto na, siguro ang pinakaasam natin, yung reward is that God is going to heal us. Kung minsan, may mga sitwasyon po sa ating buhay na pagka ikaw ay nasa bingit na, nakukunin ka na ni Lord, kung minsan doon ka lang nagiging mabait eh. Di ba may ganun? May mga nakikita ko sa ospital, di ba? Bigla na lang nagiging mabait, di ba? Lord, huwag mo muna akong kunin, di ba? Maraming mga prayer na, yung mga hindi niya pinagpipray dati, pinagpipray na niya ngayon, Lord, mabait na ako, Lord, di ba? Alam mo kung minsan, sana hindi mo na mangyari yun. Gawin mo na ngayon, habang healthy ka pa. Okay ba yun? Di ba? Gawin na natin ngayon, habang healthy pa tayo. Why? Because God promised that He is going to heal us. Nandun ulit yung humility, kapatid, and then nandun yung healing. God is going to heal us. The Lord's promise to them is that repentance equals reign. If they will honor Him, He will honor them. If they will open their hearts, He will in turn open the heavens. Ano sabi niya? I will heal their land. Kung ating mundo, kung ating buhay, yung community po natin ay may tinatawag po natin na, lunas. Kapatid, sana unahin na po natin sa puso po natin. Magkaisa po tayo dito. Magkaisa po tayo sa 2 Chronicles 7:14. Yung preparation po natin, atupagin po natin. And then, nandun nga po yung gagawin ng ating Panginoon. God is going to heal our land. And syempre, ang pangatlo, which is the last. At yan po yung results.
Di ba? May reward, may preparation. Ang galing, no? Pagka may preparation, may reward. At pagka may reward, may result. Di ba? May gagawin talaga, may mangyayari talaga. Hindi lang promise, hindi lang sinabi lang. Kundi meron talagang mangyayari, may makikita ka talagang tangible. Kaya sabi ko dito, genuine revival affects those revived and those around us. So hindi lang ikaw. Di ba ang ganda nun? Pati pamilya mo, pati lahat ng mga kausap mo, di ba? Mabibless. Di ba masaya yun? Di ba lahat ng kasama mo, lahat ng ka-office mate mo, lahat sa kung may school ngayon, lahat ng mga nagtatrabaho, halimbawa, di ba? Merong kaakibat na resulta, merong kaakibat na pagpapala. Pangalawa, we will see God's power in our situation. Is there anything more powerful than the power of God? This pandemic will soon end than forecasted. Diba? Meron pong mga nagpo-forecast na next year, di ba? Kapatid, hindi ba kayo naiinip? Di ba nakakainip din? Na sana magkaroon tayo ng gathering. O di ba? Hallelujah ba yun? According to experts, it will end the moment there's a cure or a vaccine. But, did you know when God moves, COVID will just die, or disappear even before the vaccine will be available. Yeah? Amen po ba? So kung may healing of the land, pwedeng hindi na natin hintayin yun eh. Pwedeng mawala na lang. Parang magdi-disappear na lang. Why? Because there is God's intervention. Mayroon pong kaakibat na hipo ng Diyos. Para ba kumbaga sinasabi natin, nakialam na ang Diyos. Kumbaga. Ayun. Pagka nakialam ang Diyos, di ba yun ang inaasam natin? Di ba? Kasi siguro ang ating iniisip ay, di ba, sana magka-cure na, para magka-gather na kami, magka-fellowship na kami, hindi na ako mag-face mask. Hindi yung palagi ka na lang naguhugas ng kamay, di ba? Hindi na yung mga precaution natin na kagaya ng ginagawa natin ngayon, di ba? Kasi nga, God has already intervened. Well, may preparation nga eh. Di ba? Atupagin natin yon. Pagka inatupag po natin yon, may reward. At yung reward na yon, makikita po natin yan. At syempre, ito ang gagawin sa atin, we will never be the same again. We will never be the same again. Kung mabalikan ko lang yung word na humility, kapatid, kung mayroon kang atupagin nga naman din ngayon. Kasi wala ka nang magagawa eh. Ang mundo natin nandyan, ang pandemic nandyan lang. Ang sitwasyon mo nandyan lang, ang crisis nandyan lang. Pero anong inaasam natin? Ang inaasam natin yung pakikialam ng Diyos sa atin. That God's intervention. In closing, sabi nga, spiritual resurgence is a real possibility. Hindi siya imposible dito. Well, kung mabanggit lang natin, our God specializes in the impossible. So, kailangan natin ng impossibility. So, anong gagawin natin? Alam mo, inihintay ka lang. Hinihintay lang tayo. Those who are called by His name, ikaw yun. At ako yun. We are called by the name of God. Tayo yun, mga Kristiyano. At dahil Kristiyano ka, dahil anak ka ng Diyos, ikaw ang pinapakinggan ng Diyos ngayon. Tayo ang pinapakinggan ng Diyos ngayon. Kung tayo nagkakaisa doon sa kanyang requirement, sa verse na ating binasa, sisiguraduhin ng Diyos na lahat ng kanyang sinabi doon, that He is going to heal our land, it will come to pass. Meaning, kahit sino pa ang nag-predict na next year pa or parang wala ng lunas ito, kapatid, kung nag-intervene ng Diyos, sisiguraduhin mo, pati ikaw masyashock. Siguro ang gagawin natin yung 4 na preparation na yun. Humility, prayer, seeking God's face, and purity
and the things that we have been asking for from God, it's going to be done. Sabi nga ho dito, the key word in this verse is the word if. Kaya nga kung napansin niyo po kanina yung ating definition ng tinatawag na resurgence, it's a little activity. Pero may kaakibat po na reward. May kaakibat po na tinatawag po natin na revival in a little activity. So dito po, meron pong little activity. At yun po yung ating nabasa kanina. Yun po yung ating nabanggit kanina. Kaya nga po may condition. Sabi niya, if. Are you answering to that call? Ikaw ba yun? Ikaw ba nagsasabi na gusto kong sumama dyan? Gusto kong sumama dyan. Kasama ba kita? Kasama ba tayo lahat dito? Kasi hindi lang po isa ang gagawa nito Ito po ay tayo gagawa nito. Nandun ang humility sa atin. I-start na natin sana. Ito yung mga naunang nakarinig. Makasama ko na nandito. Kayo nauna nakarinig. Pwede mo bang i-start na natin to? Humble yourself. And then pray. And then atupagin natin to seek God's face. And then sabi nga ho niya doon, right? Nandun po that God is going to heal our land. Sabi niya, if everything hinges on us being in that place that God desires for us to abide in. If we will meet the requirements on our end, we can be sure that God will move on His end. Revival or tinatawag po nating spiritual resurgence will happen to us as individuals. If you were called by God's name. Do it, friends. Huwag ka na makatubili. Pwede ba natin i-start na natin ngayon? Ito po sana, hindi lang po preaching ito na na-bless ka. Hindi lang sana ito preaching na matapos ka lang. Hindi lang po sana ito Sunday na parang, you just go through the motion or dahil Sunday ulit. Sana po hindi po ganon. Kundi po, narinig mo ang mensahe, tapos po, you catch the message. Linagay mo sa puso mo, hatinayan mo ang Diyos. Siya na ang kumikilo sa puso mo beginning today. In this whole week, sana po ay may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Huwag mo na sanang palampasin yon, kapatid. Huwag mo sanang palampasin. Huwag natin palampasin ito. Na kung saan ay nakinig ka lang, kundi ikaw ay tagagawa. Gagawin mo siya. Mayroon pong kaakibat na word si Lord. May requirements para sa atin. Hayaan sana natin na yung word na yon ay pumasok sa puso mo. At ang pinaka-importante sa lahat, i-start mo na. Unti-unti, start mo lang. Importante ma-start mo na. Una, siyempre po, nandun yung humility sa puso mo. You resolve to humble yourself before the Lord. Unahin mo na sa tinatawag po ni Lord na pray for those who persecute you. Bless those who despitefully use you. Di ba? Nandun na humility yun. Okay? And then you pray. Tandaan nyo po, ang prayer ay humility in action. And then, sabi ho doon, nandun po yung purity. Alright? Nandun po yung repentance. And then, napakaganda, nandun po yung healing of the land. Hallelujah. I believe God has spoken to you today. I believe that this Sunday is special because God has touched you. God has healed you. Respond to Him. Let's be connected to God. Yung sinabi ni Lord, yun sana ang i-catch mo. Sana wag mong palampasin yan. Amen? So this Sunday, friends, prayer po nating lahat na wala sanang mawawala. Wala sanang, maging hopeless sa sitwasyon natin. Kundi, nagkaroon ka ng encouragement na kung saan, dahil tinanggap mo ang kanyang salita, ngayon, may gagawin ng Diyos. Sa'yo, sa pamilya mo, at sa ating bansa. So right now, we are going to pray to the Lord. At yung prayer po na to,
wish po natin, prayer po natin, na lahat po ng nakikinig, lahat po ng nanood, may kakaibang ginawa ang Diyos sa buhay nila. Hindi lang po siguro dito sa ating bansa, even outside the country, na nanonood. Kahit saan ka man, ang Diyos ay nandyan. Kahit saan ka. Doesn't matter. Na importante, nakikinig ka ngayon, importante nanood ka ngayon, at ang importante, may ginawa ang Diyos ngayon. Pwede ba mag-respond ka doon? Mag-respond tayo sa kanyang salita. Sige po, manalangin tayo. Our Heavenly Father, marami pong salamat sa inyong salita, Panginoong Diyos. Sa aming pangatlong Sunday na nandito kami, Panginoon, sa lahat ng nakikinig, patuloy ka sana, Panginoon, na ang buhay namin patuloy na lumago sa iyo. Let that humility, let that repentance, let that purity of heart be upon us today, that we may pray and seek you with all our heart. Bless, Lord, everyone who has heard this message, that they will never be the same again, Lord, because they are going to start, Lord, starting this Sunday. They are going to do this for your glory and for your honor. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Come on, let's just raise our hands for the blessings of the Lord. The Lord bless you and the Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and the Lord be gracious to you. The Lord turn His face toward you and the Lord will give you peace. Right now we declare everyone in this church connected to us will be greatly blessed and highly favored by God. Lord, we declare that we love you and we love our neighbors as we love ourselves. And surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. And we shall dwell in the house of the Lord forever. With long life, God will satisfy us and show us His salvation. Come on, let's receive it. In Jesus' name, amen and amen.